Ito mo siya. Magandang gabi po, Brother Eli. Ako po ay isang Katoliko. Meron po akong tatlong tanong. Unang tanong, nasa Biblia po ba ang pagkukumpisal sa isang pari? Pangalawa po, tama po ba ang pagrorosaryo? Pangatlo po, nasa Biblia po ba ang pananalangin ng 9 na araw sa taong patay na? Yun lang po. Unang-una kapatid sa Biblia, hindi ipinapanalangin ang patay. Kasi pag patay na, nasa Diyos na ang kapalaran nun. Hawak na ng Diyos ang kaluluwa nun. Paano pong papanalangin? Nasa Kanya na nga. Diba? Dosages ng Job. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Ayan, nasa kamay na ng Diyos yun eh. Alam mo kapatid, walang apostol at mga Kristiyano ng una na nanalangin para sa patay. Walang ganon. Wala silang panalangin na makikita ka sa Biblia na nalangin sila para sa mga patay. Kasi pag patay na, final na yun eh. Wala ka nang maiiba eh. No? Wala ka nang magagawa sa patay. Sabi rin yun ang pasyon. Yung pasyon na kinopya ni Padre Mariano Pilapil sa Biblia. Ang sabi sa pasyon, walang magagawang tunay sa namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpan. Samantalang may hininga at ika'y nabubuhay pa, ay maglaan kang maaga, sukat mong ikaginhawa ng gamit mo na. Ayun. Pagkapatay na, wala ka na magagawa eh. Wala na rin pwedeng gawin sa'yo. Kahit panalangin ka ng buong mundo, namatay kang walang hiya, namatay kang hindi naniniwala sa Diyos, mababago pa ba yun? Wala ka nang magagawa pero pag namatay ka na, kahit ipanalangin ka pa ng ipanalangin ng kahit pasino, hahatulan ka ayon sa gawa ginawa mo, puro mali. Ginawa mo, puro pambababae, pagnanakaw, panluloko sa kapwa, namatay ka sa lahat ng kawalanghiyaan mo sa buhay. Kahit na magmisa ng magmisa, manalangin na manalangin, mababago mo pa ba yun? Basahin natin yung Ezekiel. Ganito ang sabi sa 18, versikulo 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Kita mo kapatid, yung katwiran mo nasa iyo. Yung kasamaan ng masama nasa kanya. Hindi pwedeng ilipat. Hindi pwedeng yung kasalanan ng tatay mo mapunta sa iyo. O kaya yung kasalanan mo mapunta sa tatay mo. Yung katwiran niya nasa kanya. Yung kasalanan mo nasa iyo. Kung sino yung masama, yun ang hahatulan ng Diyos. Ganon sa paghuhukom ng Diyos. Hustisya ang Diyos Justice siya, fair siya. Kung sino nagkasala, yun ang mananagot. Kung nagkasala ka, tapos wala kang takot sa Diyos, kahit sino pa manalangin, hindi ka pwedeng iligtas. Basahin natin ang 14:20 ng Ezekiel. Bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mangagliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Kanya-kanya tayo ng gagawin. Gusto mong maligtas, gumawa ka ng katwiran, sumunod ka sa Diyos. Ang ama susunod sa Diyos, ang anak susunod sa Diyos.
gumawa ng katwiran yung ama. Ayaw naman gumawa ng katwiran ng anak. Aba, hindi maliligtas yung anak. Kahit manalangin ng manalangin yung ama, hindi rin maliligtas yung anak niya. Kahit nga si Job pa manalangin, o kaya si Noe, o kaya si Daniel, sabi ng Panginoon, buhay ako, nandun ako sa araw ng paghukom. Hindi sila magliligtas ng anak na lalaki o babae man. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang anak na lalaki o babae. Kasi kanya-kanya tayong sagutin sa Diyos. Yun ang hustisya ng Diyos. Kaya ang masasabi ko sa iyo, kapatid, hindi utos ng bagong tipan na manalangin para sa patay. Habang buhay ang tao, utos ng Diyos, ipanalangin mo. Panalangin ng mangangaral, panalangin ng ministro, ang lahat ng tao, panalangin. Pero pag patay na, nasa kamay na ng Diyos ang kapalaran nun. Kahit ano pang panalangin ang gawin mo, hindi mo na mababago yung nakarecord sa buhay niya. Hindi nababago ng panalangin yung nakarecord. Basahin natin ang 20:12, kapatid na Daniel ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Hahatulan tayo sa gawa, yung ginawa natin. Hindi tayo hahatulan sa ginawa ng iba para sa atin. Kasi napakasama mong tao pagkatapos ngayon. Lahat ng mga tao, halimbawa, magpamisa, manalangin. Mababago pa ba yun? Nakasulat yung gawa mo araw-araw. May aklat ng buhay, kapatid. May record tayo sa langit, tayong lahat. Kumbaga sa school, meron tayong card. Nandun yung record kung papasak ka, kung hindi. Hindi mo mapabago yung card. Maaring mabago mo yung pagka yung teacher mo tumatanggap ng lagay. Ang Diyos walang lagayan doon. Walang palakasan doon. Kung ano talaga yung ginawa mo, yun ang pananagutan mo sa araw ng paghukom. Kahit sino pa ang manalangin para sa'yo, patay ka na, wala ka ng paraan para magbago kasi patay ka na, kahit sino pa manalangin para sa'yo, hindi ka na pwedeng patawarin. Kaya bago pa tayo mamatay, dapat mapatawad tayo. Para tayo mapatawad, dapat tayong mangumpisal. Kanino tayo mangungumpisal? Basahin natin ang 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ang kumpisal, ikukumpisal mo sa Diyos, kapatid. Sa Diyos kasi, hindi ka mahihiyang mangumpisal ang sabi sa Biblia, aking ipahahayag ang aking kasalanan sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Sabi diyan sa Cebuano, giila ko ang akong mga salangan ha kanimo, ug wala ko tagoy sa akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan, ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Sa Panginoon tayo mangungumpisal.